Narito ang mga balita sa araw na ito. 8 patay, 2,000 sugatan sa pagsabog ng mga pager sa Lebanon. Namatay ang 8 katao noong Martes at higit sa 2,800 kung saan kabilang ang mga miyembro ng Hezbollah ang nasugatan sa Lebanon dahil sa pagsabog ng mga pager. Ayon kay Lebanese Health Minister Firas Abiad, iniulat ng El Nashra News na kabilang ang anak ni Hezbollah parliamentarian Ali Amar sa mga namatay at sugatan ang Iranian ambassador sa Lebanon na si Mujtaba Amani. Ayon sa ulat, tinarget ng militar ng Israel ang mga baterya ng mga pager na ito na nagresulta sa kanilang pagsabog. Sinabi ng Hezbollah na iniimbestigahan nila ang mga pagsabog upang tukuyin ang mga sanhi nito at handa silang depensahan ng Lebanon at ang mga mamamayan nito. Sa hiwalay na pahayag, sinisi naman ng grupong Shiite ang Israel para sa criminal attack na ito at nangakong maghiganti. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Charlie Puth, ikinasal na. Ikinasal na ang American singer-songwriter na si Charlie Puth kay Brooke Sanson na isang digital marketing at PR coordinator. Ibinahagi ng singer ang mga larawan ng kanilang garden wedding sa Instagram kung saan naka-black suit si Charlie na may white lace details mula sa bow, habang si Brooke ay nakasuot ng strapless gown na may floral designs mula kay Danielle Frankel. Sa kanyang caption, inihayag ni Charlie ang romantikong mensahe para sa kanyang asawa. I love you, Brooke. I always have with you. I am my very best. I promise I love you every day in this life, and even more when we move on to our next. Panimula niya, Brooke Ashley Sanson, and now you'll be Brooke Ashley Puth. Thank you for making me the happiest man alive. It has always been you. Dagdag pa niya. Naging Instagram official sina Charlie at Brooke noong Disyembre 2022. Inanunsyo naman niya ang kanilang engagement noong September 2023. Sumikat si Charlie sa kantang See You Again kasama si Wiz Khalifa para sa Fast and Furious film franchise. Nagkaroon din siya ng collaboration song kasama ang BTS member na si Jungkook para sa single na Left and Right. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Issue ng Pinas sa West Philippine Sea, ihaharap sa UNGA. Nagpahayag ang Department of Foreign Affairs nitong Miyerkules na kanilang tinitignan ang pagsasampa ng resolusyon sa United Nations General Assembly o UNGA upang tugunan ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Violago sa ngalan ng DFA ang paliwanag ng tanungin ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino tungkol sa posisyon ng ahensya sa mga rekomendasyong iharap ang issue ukol sa mga kalupitan ng China laban sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, naninindigan ng DFA na ang UNGA ay angkop na lugar para sa mga desisyon tungkol sa mga isyung may kinalaman sa kaunlarang pantao na nakakaapekto sa kalagayan ng pangkabuuang sangkatauhan o humanity at hindi para sa mga pampulitikang debate. Binibigyang diin din ng mambabatas ang kahalagahan ng mapayapang pag-uusap sa pagtugon sa matagal ng issue sa nasabing rehiyon. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.